pasok. Laban para sa playoff slot at laban para sa tournament live. Yan ang pinaglalabanan Welcome to ng magkabilang Mobile koponan Legends. na ating makikita ngayon sa pagtungo ng game number 1, Team Aurora at TNC Pro Team. Ano na to eh, parang kung sino ang mas may gustong magbigay ng pagbabago. Pagbabago? Oo, kailangan ng pagbabago. Tama! Isa sa mga pagbabagong yan ay yung maagang poke doon sa ating EXP lane. Ganon din naman na para kay Escalera. Parang napapansin ko, no, nung nabuhay sila Khalid, well, matagal naman silang buhay. I mean, napipick na sila ulit. Oo. Ganon din sa Cho, ganon din sa Masilda. At part na pa nga din siya ng keys to victory natin kanina. So, nagbabago na rin yung ating laro. Feeling ko isa sa mga factor dito kasi assassin meta eh, no? And majority ng mga heroes na kinukuha is purple buff dependent. And doon malakas yung isang Khalid, no? Yung sa rotation na mabilis, kagaya nga yan, oh! Oo, si Edward na pa-flicker out. So, buhay pa rin. At isa sa mga nakikita nating changes for TNC, no, napaka-aggressive nila early on pa lang dito sa ating game. Talagang kitang-kita kung saan nagpa-farm si Demon Kite. By the way, level 4 na si Demon Kite. Pwede mag-Tempest of Blades anytime, pero hindi na daw kailangan. So, first blood para dito sa Aurora. May kuha kagad. Tapos napunta naman ito kay Renny J. Mabuti na lang. Maswerte pa rin ng CNC dito na hindi napunta kay Demon Kite. Pero nakita natin kanina yung prediction. Pero napredict ata ng TNC. Nalalalim itong si Uwet. Nakuha na rin ng CNC. Oo, tuloy pa rin yung laban natin sa may middle lane, pero makakabot na yata dito si Heads para makapag-flicker out. So, ang intense. 1-1 yung score natin. So, magkakaroon na rin ng turtle anytime para dito sa ating laban. So, parang nagkagamit na rin. By the way, dalawang flickers yung nagamit. Make it 3. Kasi nagamit na rin ni Kozen. Oo, si Kozen na-force na rin yung kanyang flicker doon. Pero gets mo yung ginagawa ng CNC dito yun. And yung pagkuha nila ng Aurora dito sa final pick no, ng draft kanina. Dahil nga naman, hindi mo na kailangan ng super daming magic damage. Dahil nga naman yung jungle mo ay magic damage din talaga. Pero si Kozen, iipitin ata dito. Oo, parang maingat din si Demon Kite. Dahil nga din naman ay pwede na siyang pumunta dun sa kanyang purple buff. So si Renny J hinahabol dito mga players ng TNC. Sipa. At ginamit na rin yung pagsipa. And a kill against Renny J para dito sa TNC. Hindi na nakagalaw. Frozen baka ang ating nakita doon with that ultimate from Hatred. And magandang simula ito para sa TNC. Remember, malaki ang at stake dito sa laban na ito kasi tournament life ang inilalaro ng TNC. Kailangan 2-0 para madugtungan ang kanilang buhay para sa next week na dadaan sila or sa mga next games nila. May pag-asa pa rin sila makatungtong sa playoff. Malaan na to, storya ng pagpasok sa butas ng karayom. Ayun. O yung parang sobrang tagal mong tatangsahin kung paano nga ba talaga yung tamang hagod. At sa mga hagod na yan, paghagod, laban dito kay Escalera. Ginamit na yung flicker, tapos sa blades, makapag-flicker out si Escalera sa time na yon. So mailap pa yung mga teamfights natin na talagang merong secured kills. Pero sa top lane, mapipilitan na umuwi si Domeng. Pati penalty zone actually nagamit din doon. And maganda ito para kay Kozen. And ito naman siguro yung masasabi ko kay Kozen. No? Kahit doon sa mga games na napalo sila, very consistent itong si Kozen. Yep. Hindi siya nalulugi sa mga gold, hindi siya nalulugi sa laning, at kailangan nila matranslate ito, lalo na naka-Claude siya. No? Mapaaga mo yung late game na aabangan dapat dito sa Claude, malaking tulong sa inyo kasi wala nang mana yung Claude. Remember, di ba doon sa bagong update? Oo, ayan na. Yung mga pokes na sinasabi natin. So, totoo yung sinabi mo dito na pag napabilis mo kasi yung isang Claude, parang pwede mo na agad siyang isama sa teamfight. Yeah. Lalo na ngayon na yun nga, wala nang mana. So, imagine yung kanyang pwedeng gawin. Kaya rin siguro nagiging mabilis yung TNC para medyo maiwas din dun sa lane ni Kozen. Pero maganda din yun actually para sa side ng Aurora kasi si Domeng naman yung tumataba din. So, talagang kakaiba nangyayari dito sa ating Land of Dawn dahil meron na agad na 4 na players ng TNC na nakapwesto at pwede mag-zone out doon. Baka magkaroon ng turtle at patay na rin yung baka. So, things are looking good para dito sa TNC. Hindi na naman nakagalaw, pangalawang beses na yan, pero habol na naman si Escalera. At dediretso pa nga dito sa pag-zone laban kay Edward. By the way, Edward ay ginamit na yung kanyang penalty zone habang hahatakin yung turtle at hahabulin naman dito ng Aurora si Escalera. So mga pokes ang talaga mananaig pero SDCYC ang mananalo doon sa Red 3 battle. Grabe yung timing ni SD dito, no? And kumbaga, kung babalikan natin yung line-up na inilalabas ng TNC,
medyo matagal na rin nung huling ginamit itong si SD. Malamang sa malamang gutom yan eh. Ramdam mo yung gutom, ramdam mo yung gigil. Gusto ko maglaro, gusto ko manalo. At ito na yung malaking chance na yun. Pero may chance ni Aurora. Ay, ginamit yung Raging Sandstorm para makatakas si Heads. Napakaganda nakapara dito sa side ng Aurora. Meron Sipa. terms of blades para kay Demon Kite. Sinipa na rin dito yung ibang mga players pero patay pa rin. So it was a 1-for-1 trade. SCCYZ ang namatay sa TNC. Renegade naman para sa Aurora. Pangatlo na ni Renny J to at lahat ng mga dito or deaths ni Renny J ay galing sa sipa ni Escalera. Nagiging epektibo talaga yung ginagawang aggressiveness ng isang Cho. At ito yung malaking nabibigay na tulong no, mula para sa TNC. Dahil nga naman kapag na-force mo itong si Renny J na hindi mag-agresibo, lalo kayong may chance. Oy, sumasayaw. Kumikendeng-kendeng. Kumikendeng-kendeng si Domeng. Ayun na. Kumikendeng. Oh, si Domeng. Pero, ang kinagandahan dun yung sa mga iwa dyan, parang napindot na yung Purify. Oo nga eh. Sa kanya talaga nakapitan niya yung Purify, so pwede bang gamitin anytime. Dito ni Domeng, no casualty nung time na yon. So makapaalis si Escalera and even Kozen doon sa lane sa top pa. May recall talaga na hinahatid dito ang PNC at Team Aurora. Ngayon naman, reset ang itatawag nila. Lamang pa naman ng 500 dito ang TNC. Pero mabilisan lang babawin niya ang Team Aurora. Naka-zone dito si Edward. Same Sakit. with you eh. Ang sakit na ng mga hampas ng martilo dito. The Hammerman, Edward. Oo nga eh. So parang ano sila dito, ang sagot pala nila doon sa aggression na side ng TNC is magdepensa muna kayo sa ibang lanes bago kayo mag-focus sa mga teamfight. So, probably magkakaroon ng changes ngayon sa aggression na sinasabi natin para sa TNC at mukhang target naman ng TNC is same na sagot. Borito, makakasira ba sila dun sa may bottom lane habang kumukuha ng purple si Demon Kite. So, si Renny J ay nandito na rin. So, pupwesto mo ng mga players para sa turtle objective. Ang bilis ng responde dito ng Team Aurora. No? Lalo na si Domeng na nandun agad sa may bottom lane habang si Renny J umaabante din. Andito na ang kubunan ng TNC. Nag-aabang lang sila ng oportunidad pero makukuha na rin ni Demon Kite yung turtle na yon plus nakabawi naman dun sa itaas ng TNC. Oo, parang trades muna. Trades yung nangyayari dito para sa dalawang mga teams natin. At habang nangyayari yun, nagkakasuntukan, nagkakatirahan na dito sa may bandang Getty. Uy! So bibigyan pa rin ng mga skills pero hindi makamatay si Heads on time na yan, even Demon Kite and another turret down para sa side ng Aurora. Oh, parang nararamdaman din ng Team Aurora dito na hindi tayo pwede makipagsabayan yung mga 5v5 suntukan. Daanin natin sa galaw, daanin natin sa split. Pero parang yun yung nagiging solusyon din ng TNC. Sige, dadaanin nyo kami sa split. Kami rin naman. May chance kami at may pagkakataon kami niyan habang may sipa na naman. Ayun na naman, pero si Uwe ginamit yung kanyang sariling Frigid Glacier. Nung time na yun, Edward mapapatay pa rin. Blazing Duet kay Kuzen. Laban dito kay Uwe at mapapaalis. So medyo ready na rin yata pumasok anytime dahil alam naman ng BMI. Kuzen's down. Ginamit yung Tempest of Blades. Pero alis, more on controlled aggression ang sagot dito ng Aurora. Ang ganda rin ng timing ni Renny J dito. After nung Blazing Duet, hindi na maximize doon sa full potential dahil nga yung stamp ni Renny J. Oo nga pala, nung nakalimutan ko, nakakancel nga pala nung apak dito ni Renny J. Yung Blazing Duets, no? Oo nga, kaya pala kanina, no, nung nakita niyang pumasok na, tsaka siya dumiretso para ma-zone. So ito yung mga klase ng laban na pwede mag-teamfight pero mas gugustuhin lang hindi. Ito na, SDCYZ, the OG Phoenix Army. Oo, ibang klase ha. 151. Siya may pinakamaraming kills dito no para sa organization. Games played ng din. TNC, pati games played. No, remember, ang dami rin pinauso niyan. Yung Demon Slayer na emblem, siya rin gumawa nun eh. Yung mga Karina plays niya, siya rin yun eh. Karina moments. Grabe no, napaka-nostalgic. Oo. Nung mga ano natin dito, ng mga games natin. Nakita natin si 1-1 kanina. Nag-1-1 din yung game na yun. Oo nga. nung first match natin. So, iba naman ang ipinapakita ngayon ng TNC and even Aurora. Again, meron na tayong big objective which is the Lord. Sinisimulan ng Aurora. Dito sila nahihirapan ngayon eh, yung control pagdating sa Lord. Imagine mo, nakaling kayo, tapos kayo yung nagsisimula ng Lord fight. Habang si Escalera, in and out lamang siya muna rito. 11k yung buhay ng Lord. Let's Ayun see kung sino makakakuha nito. Parang inohold lang parang binibait yata pero zone, dalawang tatamaan doon. Habang aray naman si Edward, buhay pa rin ba? Hindi ginamit yung Blazing Duet, makakatakas at BMI out. Doon sa nag-Blazing Duet, Escaleras gonna be down. Di mo kayo makakakuha ng Lord at targetin nila si SDCYZ. At patay na nga at biglang mawawala ang ilang mga players dito sa side ng
TNC even doming 1-0-2 na para dito sa ating laban. Tatlo ang tumba at nagkaroon pa ng Lord na nakuha dito ang Team Aurora. Si Rene J lang ang naging kabayaran ng naging kaganapan na yun. Habang may goal din dito ang TNC. Kukuha ba sila ng isa dito at least kahit papano, pambawi man lang dun sa nakuha at na tamasa dito ng TNC na malaking lead. Kaya nag-aabang Oo din nga sino tukunin niya to. Ay, Ko po, ang sakit, ang sakit ng mga ano. Ang sakit, kung meron siyang ginawang recent na video na feed check, ito damage check. Sakit. Yung ginawa niya laban kay Kozen. So again, controlled aggression, more on pokes, para naman paalis yung ilan sa mga players. And speaking of paalis, para papaalis sila si SCCYZ dito sa may top lane, pero mahahampas dito na Desert Tornado. SCCYZ is down, pero may sagot ulit dito yung side na TNC. Edward, makukuha rin nila. Dalawa ang napatumba dito sa Team Aurora habang isa naman sa TNC. Ngayon, nakuha na lang ng mga malalapit na resources dito ang Team Aurora habang yung Lord ay papabayaan na muna ng kanilang kupunan. Let's take a look at the items. Available na rin pala Berserker's Fury, Hasbro, and pa-VOD. Itong si Demon Kite, masakit-sakit na to against dito kay SDCYZ na medyo malaki rin ang kalamangan para mga 700 gold din yan. Kalahating ano rin yan, kalahating item. Punong item. Oo. Kalahating punong item. Oo. Sa bagay, pag yung puno, kinalahati mo, kalahati. Oo, yun nga yun. Nalito din ako. Basta yun na yun. Yun na yun. Oh, yan. So ito, kanina, around 3K na yung kalamangan ng Aurora. Ngayon, 2K na lang. But still, kung titignan natin, yung map control is really on the side of Aurora. Kaya siguro nag-group up na yung TNC. Para yung isang biglaan na lang na parang one swing, one big team fight na lang inaantay nila. Oo, tsaka ang mahirap dito, kailangan nilang timingan kasi lagi yung Frigid Glacier ang dala-dala ni Yue. Remember, napakarami na rin mga team fights at mga laro na naipanalo ng isang Yue ni Valentina, di ba? Oo nga pala, pag ano yan pag tinignan mo majority din ng games ni Yue, napakataas ng kanyang winning percentage with Valentina. Kaya nga Yue na ni Valentina to di ba? Nagkabaliktad na ang ihip ng panahon. Di ba? Halos lahat ng mga Violet na hero, paborito talaga ni Yue. Yung mga Eve, ng mga panahon na yun, di ba? Oo nga pala. Lilia, Valentina. Moscow, hindi, joke lang. Si Wala. Domeg yung ano. Iba. Nag-isip lang ako ng Violet na hero. Pero Violet din naman, pwede. Malay mo naman sa mga rank games, ginagamit-gamit. Oo, merong iba dyan, nagpapalit, nag-switch talaga pag mga RG. Ayan, nag-switch na rin ang pwesto, by the way, yung mga players natin. Nakaready na ulit dito sa probably malawakan na team fight. Ayun na nga, may ginawa rin na pagbasag yung mga minions dun sa may bandang ibaba. Pero si Head at si Escalera nagpakita na alam ni Rene J yung plano nila dito. Hawak lang muna ni Demon Kite itong Lord. Let's see, nagkukumpulan na rin ng TNC. Sino ang mauuna? May Frigid Glacier pa rin na hawak itong si Yue. So pwedeng pang counter engage to Parang inaabangan yata na merong mag-proc na Mag-clear. any resource din na mapilit na magamit. So medyo malamig muna si Heads ngayon para sa TNC. Kasi kanina medyo mainit Oo. Parang tumiteam fight. So inaabangan lang din nila kung sinong pwedeng targetin anytime kasi they need to open up a space para dito kay Kozen. Oo, tsaka iba kasi yung skin na yan di ba? Alam ko sa tubig yung skin na yan So kailangan niya talaga maging malamig dito habang kinakalahati na yung buhay ng Lord. Andito rin si Edward, same with Yue. Kumpulan ang Aurora. May pagkakataon ng TNC na sumet up. Pero sa may bandang ibaba, si Escalera nakakunsil na. Sino kaya tatargetin? Ginamit yung Flicker at ginamit na rin doon yung kanyang ultimate. Never sa Blakes naman makakatakas pa rin. Dito si Demon Kite at may iwan pa si Heads. Doble pumasok na rin. Yung mga sinasabi natin pag kenting hatred magiging target nila. Mawawalan dito ng passive habang si Yue meron doon target na isa. Triple kill para kay Demon Kite. Kailangan tumakbo. Kailangan ng skater tumakbo. Pero yung mga players dito ng Aurora naka-ready mag-clear ng mingin wave doon sa may middle lane at sisirain na nga nila yung Torres successfully. Naku, sasalubungin na nito. May Siege Minion ang Team Aurora! At wala na nga dedepensa dahil na zone out na at isang mabilis lang Aurora para sa game number 1.